Oras po natin, 6 na minuto makalipas ang 1:00 po ng hapon. Samantala sa mga oras po na ito, mga kabombo, atin pong dakuan ating panayama. Walang iba kay Ma'am Marge Navata, ang tagapagsalita po ng Pamana Water District dito po sa Dagupan City, para kamustahin din po yung ginagawa din po nilang monitoring dito po sa kalagayan po ng ating o ng kanilang mga consumers, lalong-lalo na dito po sa lungsod ng Dagupan. Unang-una po sa lahat, Ma'am Marge, isang mapagpala, magandang araw po sa inyo. Ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Mapagpalang hapon, Bombo Justin, at maraming salamat ulit sa inyong pagbati, sa inyong pag-imbita sa akin in behalf of Pamana Water Dagupan. Ayan. Ma'am Marge, kamusta po ito pong ginagawa po natin na pagtiyak sa quality, kalidad ng tubig na ibinibigay po, isinusupply po ng Pamana Water District sa ating mga concessionaires here in Dagupan City, ma'am? Ang mandato namin ay mag-supply ng potable tubig o naiinom na tubig. Kaya sinisiguro namin na ito ay ligtas. Kaya nga mayroon tayong laboratory na nagmo-monitor ng ating supply ng tubig sa ating mga concessionaires kung ito ba ay free from bacteria o kaya other foreign bodies na nakahalo sa ating supply ng tubig. At kung sakali man na mayroong silang natagpuan, agad-agad may ugnayan na sa engineering o kaya sa Water Resource Division para naman sa flushing, ipa-flush kung lalo na Bombo Justin, kung mayroong leaks at makakapasok ng ibang tubig doon sa ating tubo. So ang agad-agad ay makikipag-ugnayan sa engineering para i-flush at i-repair. O i-repair muna yung leak, tapos i-flush nila para mawala yung kontaminadong tubig. Ganon din sa Water Resource Division, kung sakali man na nagkulang ng chlorine doon sa isang area, agad-agad nilang gawan ng paraan para yung potency ng chlorine na nilalagay ay ma-restore. Ma'am Marge, sa inyo pong ginagawa na pagsasagawa ng water testing laboratory, meron ba tayong mga nakikita or natutukoy ng mga lugar dito po sa lungsod ng Dagupan na nagkaroon po ng leak yung kanilang mga tubo? Kasi knowing, syempre for the past few weeks, ang Dagupan City, nakaranas po tayo dito ng malawakang pagbaha at sinabayan pa po yan ng high tide, Ma'am Marge. Opo, kaya nga pagkatapos ng baha, alerto agad ang ating mga kasamahan sa water, sa laboratory para kumuha kaagad ng samples. At yun na nga, automatic din ng ating mga kasamahan sa engineering ay nagfo-flushing doon sa mga naipaalam sa amin na nagkaroon ng discoloration o kaya yung tubig mayroon ibang kulay, o kaya naman ay nagkaroon ng leaks. Kaya repair kaagad, takbo kaagad yung ating mga field workers para sa mga repairs at saka sa flushing. Pero Ma'am Marge, meron kayong mga natanggap po ng mga ulat na nagkaroon ng ganitong mga insidente for the past few days or weeks po? Meron po, dito po sa may banda ng Bunuan, sa may Pugo, Pugo Grande, Pugo Lasip. Mayroon din yata dito sa may bandang AB West. Kaya ito po yung mga tinutukan ng, pati na rin po sa ito na rin yung tinutukan ng ating mga kasamahan sa engineering para sa flushing activities. How about naman po sa bagyang paghina po ng supply po ng tubig, especially dito po sa mga island barangays? May mga ganito din po bang kinakaharap ngayon ang Pamana, Ma'am Marge? Opo, pagkatapos po ng baha, mayroon pong naiulat na wala nga pong supply ng tubig, lalong-lalo na po sa Karael at saka sa may Kalmay. At yun nga po, nung nag-request po sila ng rasyon ng tubig, agad-agad naman na tumugon ng ating kumpanya
para magbigay ng pangtawid na gamit nila ng tubig. Pero yun nga ang magandang balita, Bobo Justin, no? Kasi alam naman natin na mahina ang daloy ng tubig sa mga island barangays, particularly nga po sa Carael at saka sa Calmay. Kaya noon parang short-term solution lang yung binibigay, inano yung mga tubo. Pero talagang ang long-term solution ay mag-construct ito ng pumping station mismo sa may Barangay Carael. At sa habang panahon na paghahanap nila ng kaukulang lupa para doon sa pag-construct ng pumping station, ilang tulog na lang po ay magkakaroon na po ng pumping station doon. So ongoing yung construction, ongoing po yung pag-test ng tubig for the past 3 days po, tuloy-tuloy na tinitest yung tubig, no? Tuloy-tuloy yung pagdaloy ng tubig para makita kung yung tubig na isusupply sa barangay, island barangays ay sapat para sa kanila at yung tubig ay pwedeng inumin. Ayan. Ma'am Marge, kumustahin pala natin ito pong ipinapatay yung pumping station dyan sa may Carael, nasaan na pong stage at possible, kailan po ito tuluyang mag-ooperate para mabigyan po ng serbisyo ito pong mga residente sa Barangay Carael, at tama ba, even sa mga karating pa pong mga barangay dyan po sa naturang lugar, ma'am? Oo, tama ka, Bombo Justin. Katulad ng sinabi ko, tapos na po yung drilling. So, yung very challenging na pag-drill dahil malambot nga yung lupa ay natapos na po. So nasa stage na po na tinitest po yung supply o yung quantity at quality ng tubig. Kaya yon tuloy-tuloy matatapos na po yung water testing mamayang gabi, at within 72 hours tapos na yung 72 hours pump test mamayang gabi. So ibig sabihin makakampante na tayo na mayroong enough water supply sa island barangays, lalong-lalo na mo particular po dito sa may Carael at saka Calmay. Okay po. So hindi na ganoon mahihirapan yung mga kababayan natin, lalong-lalo kapag pinag-uusapan yung water pressure, tama ba, Ma'am Marge, na water pressure na hindi na, kumbaga parang hindi na nila poproblemahin kung may mga oras na konti lang yung lumalabas po na tubig sa kanilang mga gripo, ma'am? Opo. Yan po ang very, very good news. At breakthrough nga nung nakita na yung tubig, malinaw na, tapos malakas yung pressure. It's really a breakthrough kasi ang mga kababayan natin sa island barangays ay magkakaroon na talaga ng sapat na daloy ng tubig sa kanilang mga faucets. Ayan. Good news sa ating mga kababayan, kabombo, dyan sa may Barangay Carael at iba pang mga nasasakupan or yung mga karating na mga barangay. Pero Ma'am Marge, dahil nga po sa pagpapatayo ng pumping station dyan, syempre may mga gastusin, hindi naman po ba magkakaroon ng pagtaas sa singil po sa tubig dyan po sa mga nabanggit po nating lugar, ma'am? Walang particular na kung sakali man na magtaas ng rate ay hindi talaga particular, dapat talagang across the board 'yon. Yes. Doon sa agreement ng Dagupan City Water District at saka Pamana, ang usapan ay on the 3rd year of operation ng Pamana ay magre-request na ng kumpanya natin ng water increase. Kaso ito na po yung ika-5th year ng Pamana at hindi pa po siya nagtataas ng rate. Kahit po mayroon na silang pangatlo na yata po ito na pumping station na naipatayo, at saka yung natapos nila yung isang reservoir doon sa May Bunuan. Including po yung mga upgrade ng mga katubuhan. Alam niyo naman po, nung nagkaroon tayo ng road improvement dito sa Dagupan, sinabayan na rin po ng Pamana Water ang pag-upgrade ng kanilang mga tubo.
So ito po yung mga, ang dami na po. Tapos nagkaroon po ng tubig sa may Sitio Tokok at Sitio ah, Talaib. Alam niyo po ito kung saan yon, Bombo Justin. Yung islet po yon. Islet po yon sa may Karael, malapit sa Karael. At saka part po ng Lukaw yung Sitio Tokok. Pero islet po sila. Ito, hindi po sila nakakaranas ng medyo masaganang tubig noon. Pero nung nag-operate na po ang pamana, very successful na i-install nila yung underwater pipes papunta dito sa mga dalawang islets. So ito po yung mga iba pong among the improvements at development ng pamana, pero wala pa rin pong water rate na na-enforce na dapat po ay 2 years ago ay meron na. Yes po, ma'am. Ayan. Ma'am Marge, baka meron po kayong mga paalala, mensahe o nais na ipaabot sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po, Ma'am Marge. Maraming salamat, Bomba Justin. At sa aming mga mahal na concessionaires, katulad ng mga sinasabi ko nung mga nakaraan, na tuloy-tuloy po na nag-iisip, nagpaplano ang Pamana Water para po ay mabigyan kayo ng serbisyo ng tubig na inyo talagang deserved. At ito na nga, yung pumping station sa Karael ay isa sa mga talagang pinakamalaking breakthrough dahil ang dami na pong attempts na ginawa noon na para magpagawa ng pumping station sa islands, pero hindi po natutupad kasi po hindi maganda po yung klase ng lupa na nakikita. Pero aside from this, marami pa pong plano ang pamana, baka magkaroon pa ng mga ibang construction ng pumping station para po salubong-salubong na po yung ating tubig at magkaroon talaga ng masaganang supply ng naiinom na tubig sa Dagupan City. At kung sakali man na mayroon po kayong mga dahil parang tayo ay isang pamilya, syempre yung malasakit din ninyo ang aming hinihingi na kung may makita kayong tubo dyan na mayroong tagas, pwede pong makipag-ugnayan lang po sa amin para ma-repair kaagad. Yung conservation ng tubig, yun pa rin po ang aming hinihingi kasi ang tubig nauubos yan kung hindi natin pahalagahan. Yes. So, yan lamang po, Bombo Justin. Maraming salamat sa pagkakataon na ito at nakipag-ugnayan na naman kami sa inyo sa ere. Ayan. Ma'am Marge, maraming salamat din po sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po and God bless po. God bless.